Ito ang pinansagang minority report ng Senate Minority Bloc ukol sa flood control scandal. Malinaw na nakaturo raw kay dating House Speaker Martin Romualdez ang pananagutan base sa ilang nagsalita sa mga hearing ng Blue Ribbon Committee. Yung arrows kasi, base sa nagtuturo sa kanya at mababasa niyo dun sa kanilang mga testimonies individual. Talagang, for example, Gutesa, tinuro si Saldico and Martin Romualdez. Si Diskaya, nabanggit din ang pangalan ni Martin Romualdez. At yung mga iba, si Alcantara, si Bryce Hernandez, pinagtuturo kung sino-sino at papunta lahat sa direksyon ni Martin Romualdez. Pagbati po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Rekta na kagad tayo mga kababayan. Pinuna ng ilang senador ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee nitong Lunes, January 19. Dahil may ilang hindi raw nabigyan ng pansin, gaya ng Cabral Files. Ang mga pumuna ay kabilang sa Senate Minority Bloc na nagsubmiti ng sarili nilang report kaugnay sa flood control scandal. Oo nga naman mga kababayan, papaanong hindi mo pupunahin hindi naman napag-usapan yung mga dapat na pag-usapan at talakayin na mahalagang mga bagay. Katulad ng Cabral Files, inilagay nila sa huli. Wala na, tulog na yung mga nanonood at kami nga po ay pinatay na namin dahil sa hindi na natin mahintay. At ang binigyan naman nila ng pansin at pinag-usapan na itong mga witness na nakatalukbong ang mukha. Hindi natin alam kung saan nila nakuha itong mga ito. At ang pinag-usapan pa dyan ay tungkol dito sa kung ano-ano na paglilihis sa katotohanan mga kababayan. Dahil dyan mga kababayan, nagsubmite ng minority block ng report sa Senate President tungkol dito sa iskandalo sa flood control at binabanggit dito mga kababayan na may mga kakasuhan at mapapanood natin sa report ng ito mula po sa saksi. Dismayado raw ang ilang senador sa minorya sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee kaugnay sa mga proyekto kontra baha. Kaya naglabas po sila ng sariling report. Saksi, si Mav Gonzalez. Ito ang pinansagang minority report ng Senate Minority Bloc ukol sa flood control scandal. Malinaw na nakaturo raw kay dating House Speaker Martin Romualdez ang pananagutan base sa ilang nagsalita sa mga hearing ng Blue Ribbon Committee. Yung arrows kasi, base sa nagtuturo sa kanya at mababasa niyo dun sa kanilang mga testimonies individual. Talagang, for example, Gutesa, tinuro si Saldico and Martin Romualdez. Si Diskaya, nabanggit din ang pangalan ni Martin Romualdez. At yung mga iba, si Alcantara, si Bryce Hernandez, pinagtuturo kung sino-sino at papunta lahat sa direksyon ni Martin Romualdez. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Romualdez. Base sa 576-page report, ang iba pang nadiin sa mga pagdinig, kabilang sina dating Congressman Zaldico, dating Senador Bong Revilla, Senador Joel Villanueva, dating DPWH Secretary Manny Bonoan, at 17 kongresista ay maaari nilang kasuhan kung mapatunayang nagkasala sila. Wala raw sapat na ebidensya para kasuhan sina Senador Chis Escudero, Jinggoy Estrada, at dating Senador at ngayon Makati City Mayor Nancy Binay. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng lahat ng nabanggit. At nang tanungin kung sino ang pinakamataas na opisyal na panukala nilang kasuhan, merong question mark nga sa makikita nyo rito yung pirmado ng 6 sa 9 na minority senators ang report na isinumite sa Office of the Senate President noong December 10 dahil dismayado nila sila sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee noon.
Dismayado raw sina Marcos na hindi dumalo sa pagdinig kahapon at si Marcoleta sa naging takbo ng pagdinig. Hindi raw na-maximize ang paghaharap ni na dating DPWH Yusek Roberto Bernardo na siyang nagturo kina dating DPWH Secretary Manny Bonoan at dating DepEd Yusek Trijib Olivar. Hindi raw masyado nabigyang pansin ang Cabral Files. Pare-pareho lang. Sila na rin ang sumasagot para sa dalawang kasambahay. Wala rin na bunyag. Ayaw ko sanang magsalita ng makakasakit o makaka-offend sa aking mga kasamahan. Pero yun naman ang nakikita ng mga Pilipino. Nakikita naman natin na parang wala namang pagtutuunan nito. Imbes na yung mga may kasalanan ay ang matakot. Ang mga nag-iingay pa ang sinisindak. Parang baliktad na eh. Sinabi ng DPWH, this is a public document. So sabi ko, how do you validate that? How do you authenticate that? Alam niyo sinabi niya? Tinuro ang ombudsman. Turuan na eh. Hindi naman mandate ng ombudsman silang kinakailangan daw ma-forensic. The law does not require a forensic. Ikumpara mo lang. It can be considered, it will be equivalent to the best evidence. Sabi ni Senate President Tito Soto, pinadala nila sa Blue Ribbon Committee ang report dahil hindi naman talaga ito dapat sa opisina niya pinadala. It has been submitted to my office, then it's unofficial. Kasi dapat, pagsasubmit ang minority report, pagkatapos ng committee report, isasubmit yun doon sa Bills and Index, hindi sa akin. Ano ba, tatagal na nilang veterano, di ba? Ang tatagal na nilang legislator, Bakit sa Senate President's Office ipapadala? Pang media, ano silbi nun Even a majority report, kahit anong Blue Ribbon Committee report yan, unless tinake up sa plenary, ay wala yan. It's simply a piece of paper. Sagot naman ni Soto sa pagkadismaya ng ilang minority senator sa pagdinig kahapon. Kanya-kanyang opinion You are entitled to your own opinion. Opinion ng iba, okay lang sapagkat nabuksan. Okay, di ba? Ngayon, merong mga napitawan na pwedeng i-follow up in the next hearing. Kulang na oras Umattend sila sa susunod para yung mga kulang, mapunoan nila. Hinihingan pa namin ng tugon si Committee Chairman Senador Ping Lacson. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Yun mga kababayan, narinig po natin yung balita mula sa saksi at napakinggan natin yung mga sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta at ni Senator Amy Marcos, mga kababayan. Yung pagsusumite, Senator, sasabat sana ako kanina pero nagsasalita ka pa. Ibig sabihin niyan, nire-respeto ko po yung pagsasalita nyo, Senator Soto. Pero yung pagsusumite, bilang ikaw ang Senate President, Senator Tito Soto, ay kaya naman na isinumiti sa'yo, pinadaan sa'yo bilang respeto na ikaw ang Senate President. Pero yung mga sinasabi mo, alam naman nila yon, Senate President Tito Soto. Alam ng minority bloc yun. Ginagawa mo namang walang alam itong mga, abogado yung si Senator Rodante Marcoleta bakit mo sinasabi parang ikaw lang ang matalino Just a piece of paper daw, sabi ni Tito Soto. Mga kababayan, dismayado talaga. Hindi lang ng mga ilang senador. Lahat ng mga tao at mga Pilipino, dismayado. Ikaw ba naman ang magsagawa ng Senate hearing sa Blue Ribbon? Pagkatapos ay nakatalukbong, nakamas yung mga testigo mo. Meron pa nga nag-ala Teletubbies na. Oo, Teletubbies. Napanood nyo ba yung Teletubbies, yung yellow yung mask na government official o public official? Hindi naman siya testigo pero nakamas siya, mga kababayan. Na pinatanggal din yung kanyang mask. Parang Teletubbies. Pagkatapos tinatanong yung testigo yung chairman ng Blue Ribbon ang sumasagot. Paano hindi madidismaya? Paano hindi magiging dismayado ang mga tao, hindi lang ng mga senador,
kundi lahat ng Pilipino na nanonood sa hearing na yan ng Blue Ribbon, parang ang nangyayari po kasi ay sarswela lang. Oo, pilit talagang inililihis mabuti na lang, matalino itong si Senator Rodante Marcoleta, ipinapakita at inilulutang yung mga highlights sa pamamagitan ng kanyang mga pamamaraan, diskarte sa pagtatanong. Di ba mga kababayan? Kaya mabuti na lang subukan mo. Magsagawa po kayo ng hearing sa Blue Ribbon. Wala si Senator Marcoleta. Walang manonood dyan. Kukunti lang. Oo, totoo yun. Kaya lang naman marami ang nanonood dyan kapag nandyan si Senator Marcoleta Oo, siya lang ang lumalaban dyan Lumalaban-laban sa mga Pilipino at gusto niyang palutangin yung katotohanan talaga. Yung may mapanagot. Oo, nakita niyo yung diagram na pinakita mga kababayan. Kung kanino nakaturo. Nakaturo doon sa nasa gitna, sa taas. At ang malupit dyan mga kababayan, kung napansin ninyo doon sa taas, mayroon pong walang tao na question mark, nakaturo yung arrow doon mga kababayan. Alam nyo kung ano ibig sabihin nun? Kung gusto nyo malaman, sasabihin ko sa inyo. Mayroon pa, batay doon sa napanood natin, na may mas mataas pa po ng kakasuhan maliban kay Martin Romualdez. Oo. Gusto nyo malaman kung sino yan? Sige, sasabihin ko po sa inyo sa susunod na mga vlogs natin, mga kababayan. Kaya, antabay lang po kayo, mga kababayan. Pero, pag-usapan natin to. Oo. Ang dami po, nababasa natin sa social media. Napakarami na pong galit na galit doon sa ginawa ni Senator Ping Lacson na to the rescue doon sa dalawang kasambahay na naka-mask na ayaw ipakita ang mukha pero ibinuking din ni Senator Marcoleta, mga kababayan. Nagtatanong si Senator Marcoleta, mantakin mong siya ang sumasagot at nagpapaliwanag, mga kababayan. Paano hindi madidismaya ang mga Pilipino dyan sa ginagawa niyong hearing sa flood control na yan, mga kagalang-galang ba ito? Mga sasabihin ko sanang kagalang-galang na mga senador, pero mukhang iilan lang yung mga kagalang-galang dyan. At yung iba ay hindi na dapat igalang dahil sa lumalabas at halatang-halata naman na may pinuprotektahan at may pinagtatakpan, mga kababayan. Hindi po ba? Malinaw po yan. Oo, at nakakalungkot at sa susunod, tatalakayin natin yan. Katulad nito gusto ko sanang isama ngayon yung bagong balita. Sinampahan ng plunder case bagong-bago lang yon. Si BP Sara Duterte nitong society group na pinangunahan ni Senator dati ito. Naging senador ba to? Naging senador ba ito? Si Antonio Trillanes? Naging senador ito pero parang hindi naging senador Siya ang nanguna, mga kababayan. Tatalakayin natin yan sa mga susunod na ating pag-uusapan, mga kababayan. Pero, etong muna, mga kababayan, naabangan natin itong inilabas na report ng Minority Block na ginawa nila na tungkol dito sa diagram na yan at sasampahan nila ng kaso itong si Martin Romualdez, mga kababayan. Abangan natin yan. Pero mga kababayan, yan lang muna ang aming maibabahagi sa inyo sa araw na ito. Muli na naman na nagulo ang inyong mga buhay-buhay dahil sa inyong abang lingkod, Just Vlog. At lagi pong nagsasabi sa lahat ng ating mga kababayan na nanonood at sumusubaybay sa ating munting programa, nasaan man po kayo at ano man po ang inyong ginagawa,
mga OFW, mga kapatid na nanonood sa amin, lagi po kayong mag-iingat.